kapag ka napag-iwanan ka na ng mga kasabay mo. Di ba? Because the greatest pain is the pain of being left behind. Yung tipong nag-front row ka, tapos ang angas-angas mo, tapos sabi mo yayaman ka, tapos sabi mo magbabago buhay mo, magkaka-sports car ka. Ini-invite mo yung mga kabatch mo, ini-invite mo yung mga pinsan mo, yung tropa mo hindi naniwala sa'yo, pero dahil hindi ka humataw, yung mga pinsan mo pa, kung sino pa yung hindi front row, sila yung may kotse, ikaw lakad ka. Totoo hindi? Pwede mangyari hindi? Because that is reality. Pag hindi mo binalisan, pag di mo sineryoso, pag di mo hinataw, pwedeng baka yung buhay nila nagbago na ikaw ganyan ka pa rin. Diba? So do whatever it takes, meaning, doing it even hindi ka available. Even mahirap. Abs, nag-aaral Hindi ko kaya araw-araw makapag-office. Abs, nag-work Hindi ko araw-araw mag-office. Abs, nag-aalaga ng bata Pag gusto, maraming. Pag ayaw po, maraming. Pili ka. Walang taong madahilan ang yumaman. Diba? Kailangan you have to make way na maisingit mo pa rin siya everyday. Kahit 1 hour, kahit 2 hours, kahit 3 hours, di naman literal na talagang 24/7 nandoon ka sa office or nandoon ka sa presentations. Diba? Isingit mo lang siya paunti-unti. Diba? And of course, ayan, lastly, sabi ko sa inyo, mabilis lang last part na tayo. Diba? So lastly is, do everything with pakiulit po. Do everything with God. Yes, di ba? So, as much as possible, kahit na maayos ka, na ituro sa iyo yung mga wag gawin, na ituro sa iyo yung mga dapat gawin, pero hindi abide yung mga gusto mo sa wills, attitude, and values na meron ka, hindi pa ibibigay yung success sa iyo. Because you know what? Ang success, hindi lang siya in terms of money. Ang success, hindi lang siya in terms of material result. Ang success po, alam niyo pinakamalaking impact? Tanong sa akin kung ano? Attitude. Diba? Pag nakikita ni Lord na deserve mo at ready ka na to handle that amount of success or fame or power or money, ibibigay sa'yo kahit ayaw mo pa. Diba? Pero minsan, nagtataka ka, hataw ko ng hataw, masipag naman ako, nag-i-invite naman ako, nag-training naman ako, inaayos ko naman, bakit wala pa? Assess yourself. Kaya di ba sabi ko kanina before I start, sobrang timing, kasi last NDO ko nga po is parang 2 years ago pa ata, dito sa main office So imagine, nag-NDO ako, first Thursday after Holy Week. Anong sabi ko sa inyo kanina? I hope nag-reflect kayo. Diba? Hindi lang kayo basta nag-beach o nag-outing o nag-boodle fight. Diba? So, nag-reflect ka. Na minsan, are you ready enough with the success? Are you ready enough with the big income? With the big network? Na minsan, sorry po sa term assess yourself. Baka nga ikaw pa lang, mag-isa ka pa lang. O baka isa pa lang yung active mo. Ang dami mo ng reklamo o nahihirapan ka na kaagad. Pag may problema ka nga, di mo pa kaya Yung pa kayang bigyan ka ng malaking grupo, because when you pray for a big income, God will bless you first with a big group. Hindi naman pera agad ibibigay niya sa yung ganun Ay bibigyan niya sa yung mga tao, grupo. So kung sarili mo pa lang, hindi mo kayang kontrolin, i-handle, hindi mo kayang maayos, may konting pagdaanan ka lang, nasi-shaken up ka na. Diba? Paano pa pag marami ka ng active members na kasama mo? Diba? So, don't just pray for success. You also pray na i-prepare ka ni Lord for success. Di ba? Kasi biblically guys, I always read the Bible. Lahat talaga tayo, we are born na maging successful. Walang tao, ni isa, wala, na hindi magiging successful. Lahat kayo, ano yung mga pangarap mo? Na-imagine mo? Nandiyan sa utak mo? Yes. Lahat yan mangyayari sa'yo. As in, lahat yan. Walang hindi. Kasi yun yung nakalagay sa Bible. Yun yung promise natin ni Lord. Pero by the end of the day, kailangan, you have to trust with the will of the Lord. Diba? Kaya ka dinala dito, kasi para sa'yo to. Kaya hindi yung ate mo, kaya hindi yung kuya mo, kaya hindi yung nanay o tatay mo,
Kasi para sa'yo. Kasi ikaw yung mag-aangat at magbabago ng buhay ng buong pamilya mo. Ikaw magpapayaman sa buong pamilya mo.